alam mo, sa totoo lang, hindi pa rin sila tumitigil, ano? Kakatira kay Presidente, kay First Lady. Pero kung babalikan naman natin, ikukumpara natin, yung mga Duterte kay Pangulo at sa pamilya mismo, ano? Oo. Pamilya sa pamilya. Kasi parang ganun ang labanan ngayon. Pamilya ng Duterte at pamilyang Marcos. Umpisan natin kay Sandro. Oo. Meron na ng mga pinapasambatas na papakinabangan ng mga Pilipino. Travel tax. Tanggalin. Oh, at yung mga No work. no pay. Yes. 'Di ba? At itong si Pulong nando doon. Kasama mo na yung anak na mataba. 'Di ba? Walang ginagawa. Oo. Yeah. Pero ang ating butihing anak ng Pangulo na si Sandro Marcos, eto, matindi. Kita mo naman, naisip pa eh. Sino ba naman ang makakaisip noon? Oo. Kaso Boss Mike, may reklamo sila. Na ano? Na ang sabi, ba't pa daw yan uunahin yung travel tax? Eh, pang mayayaman lang naman daw ang nakakapag-travel. So, ba't hindi daw unahin yung, yung ekonomiya? Yun yung mga sabi ng mga DDS Aba, ngayon. Galit na galit sila sa panibagong batas. kasi nga, kapag kaganyan, na mga batas na nasasapawan sila, yung gigil nila kasi hindi nila naisip eh. 'Di ba? Pero kapag sila ang nakagawa kahit na walang kakwenta-kwenta, abay todo flex sila. Tama. Kulang na lang purihin nila na para bang yun na yung makakapagpayaman sa bansa eh. Oo. Tsaka alam mo diyan, tama ka diyan, paring Mike, tsaka Maring Alicia, no? Kung iyong susuriin nakaraan, tignan mo, yung 10 years na lisensya, yung 10 years na passport, hindi naman para sa Pilipino, para sa mga Chinese. Kasi nga, kapag Chinese ka, di ba, eklabo kay eklabo, renew ka ng renew, yearly. So, ginawa ni Digong, yung mga pinagawa nilang Filipino-Chinese, 10 years na. Pag nag-ano siya, 10 years na, lisensya tsaka passport. Eh, samantalang itong si Papa Sandro, nakita mo naman, no work, no pay. Correct. Kaya ba to? Matakot ka na. Duterte, Omar, ikaw Pulong, Manyakol. Pero totoo, no? Pero totoo, nakita nyo, no? Yung ginawang piniplex lagi ng mga DDS na 10 years license, driver's license, at yung ating pasaporte na 10 taon. Sa totoo lang yun, benepisyo talaga natin yun. Yes. Na pribileyo ng Yes. mga Pilipino yun. Pero ang tama ka, ang pinaka gusto mangyari ni Digong ay mag-benepisyo talaga yung mga inche. Yun yun. Eh yun nga yung nangyayari ngayon. Kita mo, may lumabas pa ngayon yung isang parang inano ni Pebbles, ni Mare, na yung panot siya. Yung best friend ni Pulong, sindikato rin. Anak ko po. Sino yun? Di ba si Salsalin Mangambabi. Sino yun? Basta yun na yun. Basta yun. Eh. Pero dito sa mga nangyayari ngayon, tulad niyan, pagdating sa mga impeachment ng Pangulong Bongbong at impeachment naman ni Sara. Basura na, Boss Mike. Wala na. Basura. Ngayon, kasi nga napatunayan ng Kongreso na talagang wala naman talagang laman yung sinampang kaso labang kay Pangulong Bongbong. Insufficient. Insufficient in substance. Dalawa. Insufficient, inform and substance. Eto naman kay Sara ngayon tayo. Yan. So, Ay, Boss Mike. Bago pala ang lahat dyan, siguro naman kaya nating ipasok yung balita na meron nga pong natutuwang mga DDS kasi meron daw pong rego doon. Kaya nga lang nangyari, umatras yung smile nila, fake news pala yun, napapalitan. Etong si Tito Soto, abay napakalakas naman pala talaga ni Tito Soto, mga hindi minamahal. naman malakas, kundi yun, maayos. Yun lang ang nararapat na Tama. mangyari. Doon kasi tayo sa nararapat na mangyari eh. Yes. Ang masakit nito yung bang ginagawa ng mga Duterte, lahat na lang inuumpluwensyahan. Yes. Pero dito hindi. Walang iniimpluwensyahan. Ang Malacanang sa mga ganyan dahil iwalay yung kapangyarihan ng Senado, Kongreso at ng Malacanang, magkakaiwalay. At saka ang nangyari nga dyan is
nag-re-regodon sila pero failed, mission failed. Kasi ang tanga-tanga naman. Inaalok nila si Loren, si Loren, majority na. Ayon, sinabi ni Ping Lacson na, Loren, ba't ka papupunta dyan? Hindi ka sure dyan, ikaw ang magsi-Senate President. Pero hindi mo alam, tataksilang ka lang ng mga yan, mga Dutay Black. Problema dito yan. ka na lang. Ang sabi ni Tito Soto na napakagaling, pwede naman tayong mag-share na lang. At Power least, share. Power share, at least, yung committee mo nasa iyo, yung committee natin nasa atin, wala pang ahas ng mga tayo sa paligid. Hindi. Ito kasi yan eh. Sa akin naman para bang si Loren gusto nilang ipahamak eh. Na-post ko nga na tila ba gusto nilang itulak sa bangin. Oo. Yan. Di ba? Parang gusto nilang itulak sa bangin si Loren. Unang-una, puputaktihin ng ng kontrobersya na batikos. Di ba? Solar para sa bayan. Boss Mike, maganda yung kinoconnect mo. Kasi ang gagawin nila yan, if ever luluklok na si Loren, then bubutasan nyo through his son. We know it. Okay? Diba? We know it. You gotta put the son against Senate President Loren. So that Cayetano, Pia, Alan, or even Baba will take Senate presidency. Enchantes. And ganito mga minamahala. Ito lang, nabalitaan ko lang naman kasi. Kaya gusto nilang i-push to, itong si Loren Legarda, ang bansag pa nga nila first female na magiging Senate President. Actually, yung mga DDS, gusto din nila. Nagdiwang sila. Oo, gusto din nilang maging Senate President itong si Loren Legarda kasi wala din naman silang pwedeng ibentang senador na ilagay dyan eh. Ilalagay nyo si Robin, bobo. Ay, so medyo mahina. Sorry. O, ilalagay nyo si Marcoleta, chinator. Ilalagay nyo si Bongo, chinator. Wala silang pwedeng ibenta kundi itong si Loren. Ngayon naman, kung papasukin ni Loren Legarda ang pagiging Senate President, it's either naman mapapahamak siya or talaga nga namang masisira din ang reputation niya. Parang inulog niya yung sarili niya sa problema. Siya yung, parang kumuha siya ng na martilyo na ipinukpok sa ulo niya. Parang tumalon na sa bangin pagka ginawa niya at pag tinanggap niya. True, lalo. Diba? Yun ang plano. Kaso, napahiya sila. Umiyak sila. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.